pag-iisipan ang ating buhay sa atin pong pagharap sa ating Panginoong Diyos sa araw po na ito, ngayong umaga po na ito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Napakaganda ng umaga na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa provision, sa buhay, sa faithfulness mo, Panginoon, sa amin, O Diyos. At patuloy na Ikaw, Panginoon, ang nararanasan namin, O Diyos, sa umaga pong ito. Dalangin namin, samahan niyo kami sa aming pong pagsamba sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Let us worship the Lord. Sabi po niya sa John chapter 4 verse 23, the hour is coming and now is the time when the true worshipers must worship the Lord in spirit and in truth. Dayawan tayo garot ti Apo, kakapsat, iti spirito ken kinapudno. These things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah. Worship. Psalm 100 verse 2. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Amen.
Sige po. Handa na po ba tayo muli na magpuri sa ating Panginoon? Amen po ba? Ayan. Harapin po natin ang ating mga katabi at sabihin po natin, good morning! Morning! Smile, smile! Dahil ang Kristiyano, walang nakasimangot. Amen po ba? Amen! Yeah. Sa oras na ito, tayo ay sumayaw, umawit, palakpak natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Amen? Amen. Awitin po natin ang lumaragasang pagpapala. Sabi ng Diyos, Angat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos,
sabi ng ating Panginoon sa Jeremiah 32 verse 27. Akong si Yahweh, ang Diyos sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Ganun po ba? Sino pa ditong naniniwala? Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Sabi ko ng Amen. Amen. Praise God. This song remind us na walang hindi
mula sa iyo, Lord God. Lahat ng bagay sa buhay namin, Panginoon, ay kaya mong gawin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay na akala namin, Panginoon, ay hindi na namin mararanasan sa buhay namin. Pero binigay mo pa rin sa amin ito, Panginoon. Pinaranas pa rin sa aming buhay, Father God. Maraming salamat, Panginoon. Paggamit mo, Panginoon, ang aming buhay na kami muli, Panginoon, na nagpuri sa iyo, Lord God. Binabalik namin lahat ng ito, Panginoon, sa iyong pangalan, Lord God. Amen. Amen. Papurit palakpak po para sa ating Diyos. Panahon para sa mga bata. Jesus loves the children, all the children of the world. Yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Amen. If you need just the right words to say, If you need power, God's got it. if you need strength to walk away, If you need comfort, God's got it. All you have to do is pray. My God will meet all your needs. My God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. My God will meet all your needs. If you need wisdom, God's got it. If you need just the right words to say, if you need power, God's got it. if you need strength to walk away, If you need comfort, God's got it. All you have to do is pray. My God will meet all your needs. My God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. My God will meet all your needs. My God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. My God will meet all your needs. This
Amen, amen. Stretch po natin yung ating mga kamay sa atin pong mga anak and let's declare blessing. Let's pray for them. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyo pong patnubay sa lahat po ng mga batang ito, Panginoon, maging yung mga batang kalong ng kanilang mga magulang. We pray and declare blessing, O God, sa buhay po ng mga batang ito. Sa araw po na ito at sa mga susunod pa pong araw ng kanilang mga buhay. As they grow physically and spiritually, Father God. May your Holy Spirit continue to be poured out upon them, Panginoon, upang patuloy na maging guide, comfort, Lord God, at magbigay ng wisdom po sa kanila. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Yan. Salamat sa inyo, mga bata. Yan. Praise God sa buhay ninyo. At patuloy namin kayo nakikita na lumalaki, lumalago spiritually. Ilan po sa mga bata, 10 of them ay nag-undergo po ng atin pong confirmation class. No? At yan, yung announcement patungkol sa kanila ay titignan po natin dito po sa ating announcement time. Good morning po. Tingnan natin yung ating mga upcoming events, mga weekly events po natin and yung ating mga big events ngayong coming months, Kakabsat ken Kristo. Unahin natin yung mga weekly events po natin na gagawin po natin ngayong week po na ito. Yan, yun pong ating midweek Bible study and prayer meeting. Pinag-iisa na po namin ito. Okay po, patuloy po namin kayong iniimbitahan. Please join us sa atin pong Bible study and prayer meeting. Mamaya po, magkakaroon ng special council meeting, yung atin pong church council. And meron akong mga proposal po sa kanila na ilalahad. And I hope na ang church council officers ang unang gumawa po nito. Especially ang pagdalo po sa atin pong midweek prayer meeting and Bible studies. Okay po? This is a campaign na po na lahat sana tayo will join prayer meeting and Bible studies. Okay po? Every Thursday po natin itong ginagawa, Kakabsat. So, I've been here for 6 years. Pero ang dumadalo po actually sa prayer meeting and Bible studies, wala pang 20%. So it's a wake-up call sa ating lahat. Anong gusto nating gawin? Okay po? No? Wala bang halaga ang prayer meeting? Wala bang halaga ang Bible studies sa atin? Okay po? No? At hindi natin ito pinupuntahan at hindi natin dinadaluhan. Okay? So, this will be a campaign lagi, mga kapatid ko. No? Kitaan tayo nga talaga, sino ti natangkan nga talaga ti ulo ng miyembro ti Toginorte Evangelical Methodist Church. No? Okay po? Parang, pastor, sapilitan na ata yan eh. No? Parang ganun po ito. Kasi as a church member, ang claim po natin, we are Bible-based, Christ-centered, Spirit-driven. Doon na lang po ako sa dulo. If you are Holy Spirit-driven, you will love Bible study and midweek prayer meeting. If you are Spirit-driven members, no? If you are a Spirit-driven Christian, okay po? No? Join ka sa mga prayer meeting, join ka sa mga Bible studies. Okay po? I commend yung mga churches po, especially, bibigyan ko lang po kayo ng konting idea, especially yung church ng kapatid ni Cherbeck. Meron silang activity ng Tuesday at meron silang activity ng Thursday. Okay po? Yung kanilang activity ng Thursday, pumupunta sila doon sa Mabini. Okay? From Tugi Grande, papunta ng Mabini. Okay po? And they do it religiously. Okay? So, magkano ang kanilang gasolina papunta doon? They spend yung kanilang resources, yung kanilang finances. And they go there para makipag midweek doon sa kanila pong church religiously. Okay po? At gustong-gusto ko yung kanilang attitude na nadidevelop po.
No, kasi kahit na malayo at kahit na gumagastos sila every Thursday ng gasolina nila, umuwi sila ng gabi na alas 10, minsan alas 12, they go to their church regularly. Ano po? No? Pero tayo, ilang hakbang lang, hindi ka na mamamasahe, no? 6 to 8 lang, pero ang hirap atang disiplinahin ng Tuginorte Evangelical Methodist Church members pagdating sa ganitong bagay. Ano po? I've been announcing this every week. Every week. Ano po? Pero ang dumadalo, no? Yung nakita ninyo noong Thursday, yun lang. So kung susumahin total po natin, sa dami natin, kahit sa dami lang po natin ngayon, wala pang 20% ang dumadalo. Okay po, mga kapatid ko, time is running out. Let's give importance sa araw, oras ng atin pong Panginoong Diyos. Alam ko po, busy tayong lahat. Alam ko, yung iba sa inyo, pagod sa trabaho, pagod sa pagmamanage ng kung anumang negosyo meron po kayo, or yung mga daily work po natin. Okay po? Ay, alam ko po, pagod kayo. No? Pero yung hiningi ng Panginoong Diyos sa atin ay maliit na portion lamang ng atin pong panahon at oras. Okay po? I hope ma-open yung mind natin, mga kapatid ko, to give importance sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos at doon sa kahalagahan po ng pananalangin. Okay po? If we really want blessing sa church po natin, sa family natin, sa buhay po natin, let's give importance sa mga gawain para po sa atin pong Panginoong Diyos. Okay po? Si Pastor hindi naman harsh, pero we need to be reminded talaga sa kahalagahan po ng mga gawain na ito na ginagawa sa Panginoon. If we ayayatan tayo talaga ni Apo Diyos kakabsat, ayatan tayo dagijay panagadal ti Biblia, dagijay panagtitipon tapno agkararag tayo, ikararagan tayo ti church tayo, kararagan tayo ti maysa kan maysa, no po? Bigyan po natin ito ng halaga. Okay po? I hope no next Thursday, okay po, ina-announce naman po ito one day before. Okay po, nag-a-announce tayo ng mga adjustment, ina-announce po natin ito. I hope merong madadagdag. Amen po ba doon? Di yun sa kayat nga talaga. Okay po? No. I pray. Okay po? And then, sa atin pong family devotion, ito po ang ating schedule. Sa Monday, yan, may mga konting adjustment po tayo. Sa Monday po, nandun ako kina Mr. Lorben Cabe family ng Monday. And then Tuesday, nasa Lopez sa Binoha compound po ako. At sa Tabot, kasi nag-request sila Bora noon na i-adjust po muna yung kanilang schedule. So babalik tayo sa Tabot on Tuesday. And then on Wednesday po, hindi rin kami natuloy noon kila Ate Julia kasi nag-request din si Ate Julia na reschedule po ito. So on Wednesday, nakina Ate Julia po kami ng 5 p.m. And then sa bahay po nila kapatid na June. So kung malapit po kayo sa mga bahay na yan, sa mga compound po na yan, you can join us po, no, sa atin pong mga compound or family devotion. Okay po? So yung Thursday po, ifo-focus na lang talaga natin siya sa atin pong BS and midweek. Kasi yung Wednesday din po, if ever man po na susuportahan o papayagan ng atin pong church council, yun pong in-announce ko last Sunday, yung outreach program po natin, a prayer and a free snack para sa mga schools. No, actually, meron na tayong seed money, merong nagbigay last Sunday ng seed money para po sa outreach program po na yun. Let us praise God po. Gagawin po natin siya every Wednesday. Okay po? So, pwedeng ang Wednesday po, nilagyan ko muna siya ngayon, pero pwedeng ang Wednesday, may mga Wednesday po, na nasa schools po tayo,
upon approval ng atin pong church council. No, kasi babadgetan pa po natin ito. Okay po? So po pwedeng ang implementation po niya ay next next conference or next year, or po pwedeng kung kaya etong taon na rin po na ito. Yamang meron na po tayong seed money na start. Okay po, sa pamamagitan po ng isa sa atin pong mga kapatid. Okay po, so let's pray for our family devotion. And sa August 21, wala pong pasok sa Friday, tama po? Tama po ba ako? National Heroes Day. Yan. Ninoy ba? Ninoy daw po. Basta holiday. Okay po. Yan. Sa Friday po, lahat po ng nag-undergo ng confirmation class. Yun pong 11 na estudyante ko doon sa confirmation class. They will be having their water baptism on Friday. Yan. Ang usapan po namin, sa Casa Enrique po kami, kasama ang atin pong mga workers, yung ibang mga workers po natin, at ilang, I think 1 or 2 na guardian lang po ang isasama namin. Okay po, doon po sa mga magulang ng mga bata, no, hindi po namin isasama ang lahat ng mga magulang. Please allow us na kami na po yung mag-guard sa kanila with our staff and our co-workers po. Na po? So, may ilan lang po kami talagang mga guardian na isasama kasi may isa o dalawa na hindi talaga sila papayagan kung wala yung mga guardian po na iyon. So, we consider po iyon. Huwag po kayo magtatampo kung hindi lahat kayong mga parents ay isasama po namin. Bakit po? Ang binilang po namin kasi yung capacity po ng ating van, yan po yung sasakyan namin, ay 14. So dahil 11 po sila, plus lahat nung mga, kung makakasama po itong mga staff and workers po natin, I think nasa 18 to 19 na po kami. So kung magdadagdag pa po kami, hindi na po tayo kakasya doon. Okay po? So please give your confidence po sa amin, hindi po namin pababayaan yung inyong mga anak na nag-undergo po ang pinakamatanda lang po sa kanila si Drex, which magiging guardian pa rin po yan. Okay po? Ang mga kasama po si Kendra, si Janela, si Rhea, si Riz, si Nathan, si Liana, si Ashley, si Aliyah, si Jinel, at si Roxanne. Okay po? Yun po yung mga nag-undergo ng atin pong confirmation class. Anyway, batch 1 pa lang naman po ito. Yung ibang mga young people po natin and other mga bata, ages 11, 12, 10 to 12, na po pwede pa rin natin silang i-undergo ng confirmation class. Okay po? So, yun pong hindi nakasama dito sa 11 po na ito ay magsi-second batch po tayo. So, ang instruction ko po sa kanila, itong 11 na ito, hindi sila pwedeng umabsent doon sa mga sessions po namin. Pag umabsent sila ng isang beses, hindi po namin sila isasama. Mag-undergo sila next batch na ulit. So, the same requirements, pagdating po sa second batch natin, na mga young people na, tsaka mga age 11, 10 to 12 na mga bata po natin. Okay po? So, please, pray for us po. Maging maayos ang panahon. Gagawin po natin yung water baptism doon po sa atin pong mga 11 na nag-confirm na po at magiging full members ng atin pong church na kinabibilangan. Okay? Upcoming events. Ito po yung mga big events natin ngayong buwan po na ito or next month. Number 1, yun pong ating church anniversary and egg anniversary. Ang church anniversary po natin, isa ito doon sa pagmimitingan mamaya ng atin pong council in preparation po rito. Yung ginawa po natin last anniversary po natin ay second week ng September. So kung may adjustment man po pwedeng i-adjust po ito ng second week or third week. Hindi na po pwede ang last week. Okay po? So either second week or third week if we are going to celebrate po. Pero I suggest na mag-celebrate po tayo.
No, kahit na simpleng celebration lang po, it's our thanksgiving for what God has done sa church po natin. Okay po? So, dalawang celebration po yan. Okay? Church anniversary and egg anniversary on either second week ng September or third week. Kasi ang last week po ng September, ang last Sunday ng September, ay yun pong ating tribal praise. Hindi ko po alam kung isusunod o isasabay din po ulit dito yung ating Pangasinan Tribe Anniversary. Kasi every tribal praise po, yung ating tribal praise last August, last year, sabay po ang atin pong Pangasinan Tribe Anniversary. So, hindi pa po nagmi-meeting ang Pangasinan Tribe Council kung sasabay po sila rito or magkakaroon ng another anniversary. Pero this is Sunday po, no? Ang start po nito, ang arrival po nito, I think ay 4 p.m. ata, no? Hanggang 7 to 8 p.m. po ito ng gabi. So, sa Anda Gymnasium po tayo ulit. Doon po ang venue ng atin pong tribal praise. So, we are inviting everyone po. Okay po? Tapos, although ito po ay wala pang date kung kailan, okay po, ito po yung inatinan natin last year na Jesus Festival of Worship sa Alaminos, doon po sa Don Leopoldo, sa mga naka-attend po rito. Okay po? Wala pa po siyang date, pero ang venue po niya ngayon ay sa Lookup, doon po sa open place sa Lookup. Okay po? So, dyan po, magkakaroon ng mga bago po yung activity na yon, magkakaroon ng, hindi ko po makita, malilit eh. Magkakaroon po ng parade, siguro mga 300 plus, yun po yung target ng committee na to, 300 plus na vehicle ng motor and four wheels na magpaparade. This is economical po. Sama-sama lahat ng mga Christian churches. Okay po? No? So, ang system po nila, magandang atinan po ito, open place po ito. Ang system po nila, pag nakita nyo po yun dito sa side po na ito, ang stage po nila ay ang sound, ang mga musicians, nasa track po sila. Okay po? So, ito po ay gathering ng lahat ng mga churches from every towns ng Pangasinan na gusto pong mag-join dito. Okay po? Especially western part ng Pangasinan po dito sa Jesus Festival of Praise na ito 2026. With the team, we will not be silent. Okay po? So it's about time para makijoin po pa rin tayo sa pagsamba at pagpupuri po na ito. Okay po? So let's pray po sa bagay na ito. And tayo nga po lahat po ng mga birthday celebrants natin ngayong week. Tayo po, tayo. Si Kambal, andito po ba si Sister Marisa? Wala po. Birthday din ni Sister Marisa ngayon. Tama po ba ako? Okay po. Meron pa po ba? Ngayong week po na ito. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hanggang 23 ata. Si Christian Nicole. Si Erich. Si Kagawad Michelle. Sino pa po? Si Hailey. Pwede po bang paki-note nga po. Yan, paki-take note. Lester, paki-take note nga. So, sige po. Si Kambal, sige, maupo na kayo Kambal. Si Hailey, si Erich, si Marisa, Julina, Sister Julina, si Kagawad Michelle. Sino pa po? Ex-Kagawad Rohel Aquino, William Rosal. Okay po, meron pa po? Wala na. Sige po, hindi kami nakagawa ng mga pictures po ninyo, pero rest assured, meron tayong posting sa atin pong page within this week po, kung kailan yung inyong mga birthdays. Okay po? So, yan, happy birthday po sa lahat ng mga birthday celebrants po natin. Let us praise God din po
Yan. May printed liturgy na po tayo ulit. Okay na din po yung atin pong laptop. Okay? Na-save ang more than almost 20,000. And I pray na magamit po natin ito ng matagal pa. Yan. Pero sad to say po, yung ating mga files talaga ay hindi na po na-recover, na-retrieve. Yan. Kaya talagang panibago, maging po, actually ito pong ating liturgy, tinype ko po ito, print talaga siya ng mano-mano, hindi po siya copied. No? So talagang nag-start ako from zero para gawin po siya ulit. So praise God po. And nandyan na po yung ating financial report. As of August 9, we have a total of 10,533. Mamaya po, ibibigay po natin, yun pong ating special offering para sa hospitalization. We have a total of 1,323. And meron po tayong pondo na, yung seed money po natin, para doon sa prayer and snack sa ating outreach ministry program. Okay po? Now, ang focus ng prayer po natin ay family. Pwede po bang lahat ng magkakapamilya magkakasama? Sige po. Lahat ng magkakapamilya magkakasama. Sige po. Sama-sama kayo. Sama-sama lahat ng family. Sige, tabi-tabi po kayo. Kung walang family dito, like si Lovely, maki-join ka na sa ibang mga youth. Okay? No? Yung mga young people na wala po ang parents, ganon. O kaya ikaw lang din po mag-isa, you can join other families po kung ikaw lang mag-isa ngayon. Okay po? Pero yung mga magkakasamang pamilya po, join po kayo lahat. Tabi-tabi. Okay? Sige po. Okay na? Okay na po? Okay. Sige po. Bow down your heads and close your eyes. Bago po ako mag-declare ng blessing sa inyo, okay po, declare a blessing sa family po ninyo mismo. Kayo po muna mag-declare ng blessing sa family ninyo. Sige po. Kung kaya ninyong maghawak-hawak ng kamay, mas maganda po. Sige, hawak kayo ng kamay and declare a blessing sa family ninyo. Come on, church. It is your family. So, ano man ang gusto mong i-declare, declare it right now. God is listening. God is here. God is with us. Let us pray. Lord, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, Creator of heaven and earth, we come to you right now, Panginoon, with the humble hearts. Kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit po sa iyo, kumikilala na ikaw ang aming Diyos, Panginoong Hesus. Salamat sa family po namin. Salamat po. It is your greatest gift sa amin, Panginoon. Mula po sa mga magulang hanggang sa mga anak, Panginoon Diyos. Sa mga apo, sa mga manugang naging bahagi na ng kanilang pamilya. Maraming salamat po. We believe it is your will, Panginoon, na kaming mga magulang, sila yung aming mga anak. At yung mga anak, sila yung aming mga magulang, Panginoon. Salamat po. We pray, Father, in Jesus' mighty name. Lord, breakthrough sa bawat family nandito. I pray, Lord, I declare,
Ano man ang dineclare nila, it will happen in Jesus' name, O Lord. It will happen, Lord. So, ano man yung dineclare ng anak, ano man ang dineclare ng magulang, Panginoon, Lord, alam ko po, nakinig ka, pinakinggan mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga declaration. At ang aking declaration, Father. And so, Father God, in Jesus' name, whatever their declaration, I declare it to happen, O Lord. Salamat po. You are a God who is faithful, a good provider, a father, a friend, and you've never failed us, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po na itago sa ilalim ng iyong mga bisig ang bawat tahanan, ang bawat pamilya na naririto sa mga sandaling ito, Panginoon. In Jesus' mighty name. Kasama po yung mga mahal nila sa buhay na malalayo po sa kanila. Protect them also, Lord. In Jesus' mighty name. This is our declaration and prayer. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat and let us sing this song, Our Father. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We're gathered here to pray. Hear our cry. Hear our cry. Yes, Lord. We need your mercy, and we need your peace today. Hear us as we pray. Sing, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Makibukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 22, verses 13 to 14. I am making another campaign. Salamat sa Lord sa kanyang paalala sa amin last Thursday. Kung tayo po ay pupunta sa lahat ng mga gawain sa church, please bring your Bible with you. Okay po? I am starting another campaign. Mula po sa Sunday, lahat po tayo, I believe meron po tayong kanya-kanyang Biblia sa bahay. Kung wala po kayong Biblia sa bahay, meron pa po atang ilang mga available po dyan. Pero it's our campaign to bring your Bibles with you. Okay po? No? Every Sunday po. Okay? Every Sunday. So, sige po, makibukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 22, verses 13 to 14. And then, jump po tayo sa Philippians chapter 4, verse 19. Sa Genesis 22, 13 to 14, ganito po yung kanyang sinasabi. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na nakasabit ang mga sungay sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao na ipagkakaloob ito sa bundok ni Yahweh. Jump po tayo sa Filipos chapter 4,
verse 19. Ganito po ang kanyang sinasabi. At buhat, sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Ulitin ko po siya. At buhat, sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang salita ng Panginoon, natin pong pagbubulay-bulayan. Amen. Amen. Thy is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Tayo po po sa presensya ng Panginoon. Message through a song. TNEMCI Mixed Choir.
Amen. Such a wonderful song. Nagpintas na ito yung kanta kakabsat. God will provide. Patyan niyo po. God is our provider. No? And He keeps on providing us our needs. Amen. Napaka-buti talaga ng ating Panginoon. Bakit ka nandito ngayong umaga? Because God has provided your needs. Amen? Amen po. Pwede po bang tayo tayong lahat? Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Mas malakas pa po. Let us shout, glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Kahit souls, provide ni Lord. Amen po? Yan. Yan. Meron tayong mga dalawang kasama. Hindi ako nabigyan ng kanilang mga pangalan ngayong umaga. Yan. Mga katabi po ni kapatid na Nicole. Pwede po bang tayo po kayo, mga kapatid? Yan. Tayo kayong dalawa. Sige. Yan. Let us welcome them. Diana and Casey. Yan. Welcome, Diana and Casey. Yan. Salamat sa Lord. Naka-join kayo. I believe si Diana ay nagpunta na rin dito. Yan. So, hindi lang natin siya na-acknowledge during that time. But then, praise God, she's back at merong kasama pang isa, si kapatid na Casey. Yan. So, praise God po sa inyong mga buhay. I hope you enjoy the presence of the Lord habang kayo po ay nandito worshiping with us. Good morning po sa ating lahat. I-tap mo nga muna yung iyong katabi. Yan. Kamustahin mo? How are you? Kamusta ka na? Pag medyo inaantok, lakasan mo ng konti yung pag-tap. Okay? So, I hope lahat po tayo are doing fine. Okay? 10 ng atin pong mga mahal sa buhay. 2 linggo na po ang ulan. Sa ibang mga lugar, may mga landslide, may mga nasisira, may baha, ano po. Pero let us praise God na sa atin po ay ulan lamang. No? And so, makibahagi tayo na ipanalangin po yung mga places na binaha, ano po, nagkaroon ng mga landslide, nagkaroon ng mga buhay na nasaktan o nawala. Ipanalangin po natin yung atin pong bansang Pilipinas. Patuloy po natin itong ilapit sa prayer, mga kapatid ko. Tayo pong lahat, tayo mo ko, tayo po manalangin. Aming Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat, we praise you, Father God, sa oras po na ito. At sa pagbubulay-bulay po namin ng iyong mga salita, Lord, lead us, give us your wisdom, knowledge, and understanding para sa pagpira-piraso ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, ay maunawaan namin ito. Ang mensahe mo sa amin, Panginoon, sa katotohanan ng you supply our needs, Panginoon Diyos. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Let's meditate on our theme. God will supply. Okay po? God will supply. So, tingnan muna natin yung context ng dalawang text po natin para maunawaan natin ano ang bagay po na ito. Okay po? Ang Genesis chapter 22 ay test of faith kay Abraham. Okay po? Nasa lugar na sila na itinuro ng Panginoong Diyos para i-offer niya yung kanyang anak na si Isaac. Okay? At doon sa lugar na yon, nung papatayin na niya, sasaksakin na niya si Isaac, no, may anghel ng Panginoong Diyos na kumausap sa kanya. Ang sabi sa kanya, Abraham, huwag mong sasaktan yung iyong anak. And then, after noon, may nakita siya, base po dun sa text natin, may nakita siya na isang tupa na, o ram na nakasabit yung kanyang mga sungay sa puno. No? And alam ni Abraham na yun ang ipapalit sa kanyang anak. Para doon po sa lugar na yon ay matuloy yung pag-o-offer niya sa kanyang Diyos na si Yahweh.
It's a test of faith kung kaya ba ni Abraham na ibigay yung lahat para sa Diyos. It's a test of faith kung kaya ba niya na yung kanyang mga resources ay kaya niyang i-offer sa Lord with all his heart. Okay po? No? So, tinest siya ng Lord sa bagay na ito. At nakita ng Panginoong Diyos, yes, kaya ni Abraham na i-offer ang kanyang kaisa-isang anak, no? Na inantay nila ng matagal. Actually, hopeless na sila kasi si Sarah ay baog. Hopeless na sila na magkaanak, no? Pero binigyan pa rin sila ng Panginoong Diyos at sa pamamagitan nito, nakita ng Panginoong Diyos yung katapatan at yung confidence ni Abraham sa Diyos. Tayo po ba ganun din yung confidence natin sa Lord? Who says yes? Taas nga po ang kamay. Oh, yung iba, hindi pa sure. No? Yung ibang nagtaas, well, pwedeng ganun ang confidence nila sa Lord. Okay po? Pero salamat, hindi kayo nagtaas lahat. Bakit po? Kasi papasukin ko ulit yung oras natin eh. If you're confident that you can give your resources to the Lord, you will come to church on time. Tama? Yung resources na yan na oras, na binigay ng Panginoong Diyos sa atin, it's a test of faith. Do you believe that God will provide you whatever you need kung on time kang pupunta sa church? Amen? No? So it's a test of faith. Ibibigay mo ba yung 100% na oras mo sa Lord from beginning ng service hanggang end nito? No? If Abraham can, sa pamamagitan ng kanyang anak, pwede rin nating magawa. Okay po? Now, yung context naman ng Philippians 4:19, si Pablo ay nagsusulat po sa priso. Okay? Actually, ito yung church na naitatagpo niya sa Europe. Yung church sa Pilipos na nasa ilalim ng pamumuno ng Roman government. Okay? So, sinulatan sila ni Apostol Pablo kasi may confusion na nangyayari po sa kanila. Okay po? May confusion, may pag-aalinlangan yung ibang mga mananampalataya kung si Lord ba talaga ay provider o hindi. Okay? Kaya dito po sa Philippians chapter 4:19, sinulatan sila ni Apostol Pablo to remind them, no, that God is a supplier ng lahat ng pangangailangan nila. No? Yung church po sa Pilipos, laging tumutulong yan kay Apostol Pablo habang siya ay nasa bilangguan. So ano pong ginagawa nila? Either nagpapadala sila kay Apostol Pablo ng pagkain, ng mga gamit, na kinakailangan niya. Hindi sila tumigil na gawin po yon. And so sabi ni Apostol Pablo, my God will supply all your needs according to His riches in Christ glory. Now, tingnan natin. Okay po, ano ang main idea ng message ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong umaga po na ito? This is the main idea. Kapag ang Diyos ang ating source at tayo ay faithful, kinulayan ko siya. Kapag ang Diyos ang source natin at tayo ay faithful sa Kanya, maaari tayong magtiwala na siya ang magpro-provide ng ating mga pangangailangan sa Kanyang kayamanan at kalooban. That's the main point ng message po na to. Okay po? So ano ang nire-require sa atin ng Lord para tumanggap tayo ng Kanyang blessing at isupply niya sa atin yung mga pangangailangan natin? Anong kinakailangan? Dapat tayo ay faithful. Okay po? Now, may controlling question po tayo. How can we trust God as our provider? Paano mo pagkakatiwala ang Panginoong Diyos bilang provider mo talaga? Ano ang gagawin natin talaga? Para makumpleto sa heart natin, sa mind natin,
na ang Diyos ang provider natin. At kapag merong pagkukulang tayong nararanasan, hindi pa rin tayo mawawalan ng pananampalataya. Okay po? Merong 4 na bagay. Una, you need to recognize God as your source. Lahat ng meron po tayo ngayon, ang tawag dyan ay resource. Okay po? Yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung pinagkakakitaan mo, yung pangingisda mo, yung pagsasaka mo, ano man yung ikinabubuhay mo, na nami-meet yung iyong pangangailangan, ang tawag po natin dyan ay resource. Yan yung ating mga resources. Okay po? So para mapanatili natin yung ating pananampalataya sa Panginoong Diyos at maging buo sa ating isipan at puso that God will supply all our needs, kinakailangan nire-recognize po natin na ang Panginoong Diyos ang source ng lahat ng mga resources na meron tayo. Ano po sabi ng text natin? My God shall supply. Take note. Na po, ang sabi ni Pablo, and my God will supply all your needs. Okay? Sabi po niya, my God will supply. Ito po actually ay pangako ng Panginoong Diyos sa lahat ng faithful. Now, kapag sinabing my God will supply all my needs, ano po ang ibig sabihin ni Pablo? It is not your job that will supply your needs. Masapol nga matarusan tayo, kakabsat. Kasi doon po sa Pilipos may confusion eh. Ano po? Ang mindset ng tao, ti agpro-provide, ti needs da, kat day jay trabaho da. Ti agpro-provide, ti needs da, kat day jay laing da. Ti agpro-provide, ti needs da, kat day jay bank account da. Ti agpro-provide, ti needs da, kat day jay skills da, ta nalaing da nga agtalon, nalaing da nga agsigay. Ano po? Yun ang mindset ng mga tao. Okay? Pero ano po sabi ni Pablo? My God. So, it is not my job that will supply my needs. Nakukuha po natin? No? Hindi yung trabaho mo, hindi yung negosyo mo, hindi yung anumang bagay na pinagkakakitaan mo, kundi ang Diyos. It is God supplying our needs. Okay? Kaya po sabi ni Apostol Pablo, my God, hindi niya sinabing my job, my business, no? My 10 hectares, my million bank account. Sana meron ano. Ang magsusupply nung aking pangangailangan. Hindi, ang sabi niya, my job. Okay po? Ang magsusupply, my God ang magsusupply ng lahat ng aking pangangailangan. Ang trabaho po natin, ang negosyo natin, ang talon, ang pangingisda, lahat po yan ay channels of God's blessing. No? So, anong point 1 natin? You need to recognize na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. No? Kasi, tingnan niyo po maraming mga Kristiyano, kahit sa grupo na to, hindi lubusang nauunawaan yung sinasabi niya doon po sa Matthew 6:33. Kaya hindi natin talaga siya sinusunod. No? At hindi natin minsan na-i-apply sa sarili natin yung ganap na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. No? Others are working on Sunday. Kasi they do not recognize God as the source. They recognize their job, they recognize their work as the source ng kanilang mga pangangailangan, which is wrong. No? Lahat ng resource na meron tayo, pwede yung kuhanin ng Panginoong Diyos yan sa'yo. There's no permanent sa mundong ito. Wala po. Wala.
No? Kahit gaano kadami ang resources mo ngayon, walang permanente. God can give, God can take. No? So hindi tayo po pwedeng dumepende sa mga resources talaga natin. Tama po? Kaya, ini-encourage tayo ng Panginoong Diyos. Actually, inutusan tayo ng Panginoong Diyos as children ng Panginoong Diyos. Anak, recognize God as the source of your resources. No, sabi ni Pastor Lester kanina, may problema ka sa pag-aaral mo. You recognize God as the source. Ano po? May panahon na kaya ikaw ay nagkukulang. You recognize God as the source. Ang ginamit niya kanina na biblical example ay si Elijah. Tama po? No? Si Elijah, habang tumatakbo siya para isalba yung kanyang buhay sa king, dahil nagprophesy siya na hindi uulan ng 3 taon at nangyari nga, magagalit talaga ang hari. So gusto siyang patayin. So tumatakbo si Elijah para iligtas yung kanyang buhay. At anong ginagawa ng Panginoong Diyos sa kanya? Iprinoprovide ng Panginoon yung kanyang mga pagkain. Anong channel ng Lord? Anong resource ng Lord na ginamit? Yung mga raven. No? Can you imagine? Si Elijah, ang ginamit ng Panginoong Diyos, raven. Hindi si Raven Ayan Oria. No, yung mga uwak ang ginamit ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, nangyayari pa ba 'yon? No? Nangyayari pa ba 'yon? Yes, pero madalang na. Tama? Unless na lang kung matutunan mong turuan ng raven, no, na mamalengke. O kaya yung mga aso na kumuha ng bangus diyan sa talipapa ni Ate Rubian. Ano po? No? Ang ginamit ng Panginoong Diyos ay raven, yung mga uwak. Ang pangalan pa ng raven ay uwak. Okay po? No. So, you need to, dapat hindi tayo nako-confuse mga kapatid ko. God is the source at lahat ng meron tayo are resources from God. So, yung resources na yan, pwedeng kuhanin yan ng Diyos sa'yo if we do not recognize Him as the source. Magandang trabaho mo ngayon, o pwedeng tanggalin yan ng Diyos sa'yo. Magandang negosyo mo ngayon, pwedeng tanggalin yan ng Diyos sa'yo. If we do not recognize Him as the source of everything. So, ang command ng Lord sa akin at sa ating lahat, recognize God as the source. Pangalawa, rely on His riches. Rely on His riches. Okay po? Ang sabi po ng text natin, my God will supply all my needs according to His riches in glory. Ano daw po isusupply ng Lord sa atin? Yung pangangailangan mo. Tingin po kayo sa akin. Isusupply ng Lord yung pangangailangan mo. Given na po yan. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Sabi ni Pastor Lester kanina, ibang needs, ibang wants. Okay po? Yung needs natin, given na po yan. Alam ng Diyos ang kailangan mo ngayong araw. Alam ng Diyos ang kailangan mo bukas. Alam ng Diyos ang kailangan mo para magtagumpay ka sa buhay. Ang kailangan natin, maging tapat tayo, recognize Him as the source, and rely on His riches. Paniwalaan mo, mayaman ang Diyos. Ang tatay ho natin, mayaman. Amen? No? Kung hindi mo tinitignan ang Diyos mo na mayaman, titignan mo siyang pobre. At pagka ang mindset mo, hindi ka kayang supplyan ng Panginoong Diyos ng needs mo, you will not have confidence on Him. You will not trust Him. Magtitiwala ka sa sarili mong kakayahan. Nakukuha po ninyo? Kaya kahit araw ng linggo, magtatrabaho tayo para kumita. Kasi we do not rely on God's riches na yung kulang ko ngayong araw,
pupunan yan ng Panginoong Diyos. Kahit sa araw din na to. Yung kulang ko ngayon, pupunan yan ng Panginoon sa mga susunod na panahon ng buhay ng bawat isa sa atin. No? Again, ano po sabi niya? According to His riches. Hindi according to your bank account. Hindi according to your work. Hindi according to your business. Kundi according to God's riches. Bakit po? Bakit dapat according to His riches? Kasi ang resources natin limitado. Limited. Okay po? Limited. If you have 1 million sa bank account mo, limitado pa rin yon. Nakukuha po natin, kahit napakalawak ng tinatalon mo, limited pa rin yung iyong resources. Pero if you will recognize God as the source and you will rely on His riches, God has unlimited resources for you. Ang question, pinagkakatiwalaan mo ba ng buong puso mo talaga ang Diyos? Uunahin mo ba siya sa kahit anong mga bagay? Kung talagang pinagkakatiwalaan natin ang ating Panginoong Diyos. No, God has a limitless resources. Maliit ang resources natin, pero malaki ang nagpro-provide ng resources sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano po? So God has limitless resources. No? Kaya pagka tayo po nagkukulang, kapatid, huwag kang matatakot. God is big. God is rich. Amen? Ano po? Mayaman ang Diyos natin. Dapat yun ang mindset natin. God will supply. God will provide. He will never fail you. Hindi siya magkukulang sa'yo. Ipinaparanas ng Panginoong Diyos na panahon magkulang ka kasi gusto niya nagre-rely tayo sa Kanya as our source. Kagabi po, natapos ata ako nag-meditate dito, past 1 a.m. na ng umaga. Hindi na ako, ang hirap kong kuhanin yung tulog ko kasi masakit yung aking pigsa. Oh, may pigsa po ako ngayon. Pero hindi po sakit Wala. Hindi rin sa ulo. Hindi rin sa paa. Basta meron. Ano po? At masakit siya kagabi. No? And sabi ko sa Lord, Lord, ay in-entrust ko sa iyo yung pain ko ngayong gabi. You are the source of my strength. And I pray bukas, hindi siya sasakit. No? So parang wala akong pigsa, ano po? Oh, pero meron. Because I believe I am healed. No? Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. And I am preaching kahit 2 hours, kaya ko po ngayong umaga. Kaya nyo 2 hours? Okay po? So anong sinasabi ng Lord sa atin? Limited man yung resources natin, we have unlimited God. Palakpakan po natin ng Lord. Pangatlo, remain faithful in every season. Remain faithful in every season. Na po? Balikan natin yung later part ng Pilipos, chapter 4. Balik tayo doon po sa chapter 11 and 12. Basahin ko po siya sa inyo. Verse 11 and 12. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaganapan ko, sabi ni Apostol Pablo, ng tulong. Natutunan ko ng masiyan, maging anuman ang aking kalagayan. I learned, sabi niya, to be content. Whatever the circumstances. Alam ko, sabi niya, natutunan ko kung ng masiyan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano magikahos. Nararanasan po ba natin ito? Yes. No? Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay.
Are you happy sa kung anong kalagayan mo sa buhay ngayon? Pag hindi, meron kang malaking problema. Ano po? If you are not happy right now, ano po? Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid ko, ulitin ko po ang context ng text, nasa bilangguan si Pablo. Nakakaranas siya ng pagmamalupit ng mga Roman soldiers. Pero ang sinasabi niya at pinapatotoo niya sa mga readers niya na mananampalataya sa Pilipos, natutunan ko na kung paano masiyan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito, verse 13, ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. No? So anong ginawa niya? Paul remained faithful. Ikaw, ako. Let's ask ourselves, mananatili ka ba rin bang faithful sa Lord? Kahit na nagugutom ka? Mananatili ka pa rin bang faithful sa Lord? Kahit dumaranas ka ng rejection? Kahit naghihirap ka? Recognizing God, mga kapatid ko, will not erase hardship in life. Hindi po. Hindi mawawala ang paghihirap, ang pagsubok sa buhay, kahit nire-recognize mo ang Diyos. No? Pero, recognizing God, relying on His riches, remaining faithful in every season, makikita at makikita mo kung paano kabuti ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Na po? Makikita natin yan. Sa church nga lang po natin, nakikita natin eh. Di ba? No? Binigyan tayo ng Lord ng brand new car. Binigyan tayo ng Lord ng brand new printer. Alam niyo po ang meron pang isang paparating. A brand new generator set. Pero hindi ko sasabihin kung sino magbibigay. Kasi hindi ko pa alam din kung kailan niya ibibigay. Ano po? No? May mga dumarating. Kaya ako po, last Sunday, parang may kumukunot ang noo nung sinasabi kong ambition ko sa church na to, may second floor. No? Pag hindi ka naniniwala, God can provide us. Again, may problema sa heart natin. Pero pag naniniwala ka, kayang i-expand ng Lord ang church? Kaya tayong bigyan ng Lord ng second floor? No? Actually, kung palalawakin pa natin yung yung desire ng heart natin, lagyan natin siya ng rooftop. No? May swimming pool doon. Tuwing umuulan. Okay po? Sabi ko actually, sinare ko to kay Brother Edward Dog, sabi ko, pwede rin, pag provide ni Lord yung needs natin, lagyan natin ng rooftop, maglagay tayo ng maliit na swimming pool para sa baptism natin. No? Para yung mga ibabaptize natin, at least kung Sunday natin sila ibabaptize, akyat tayo lahat doon, mawi-witness natin na may binabaptizean tayo na kapatid natin. Di ba ang ganda pong ganon? Imposible bang mangyari yan? Kung hindi ka naniniwala sa Lord, imposible talaga. Pero kung naniniwala ka sa kayamanan ng Panginoong Diyos, walang imposible sa Panginoon. Ano lang kailangan po natin gawin? Let us remain faithful in every season. Anumang season ka, nagugutom ka, remain faithful. Anumang season ka, naghihirap ka, remain faithful. Nananagana ka, remain faithful. Yan lang ang hinihingi sa atin ng Lord. Be faithful. Last, rest in God's faithfulness. Kung faithful ka, ano po sabi ng text natin? Through Christ Jesus. Jesus Christ is faithful sa atin. Amen po? Yung faithfulness niya na yan, pinakita yan doon sa Old Testament kay Abraham. Amen? Nag-provide si Lord ng tupa para kay Abraham sa i-offer niya sa Panginoon. No? So, rest that God is faithful. Paniwalaan mo. Magtiwala ka. Manangan ka.
Pumayapa ka, yun po ang sinasabi niyan. May kabigatan ka, pumayapa ka na ang Diyos kikilos sa buhay mo. Magtapat ka lang sa Kanya. No? Huwag kang mangamba. Huwag kang mag-atubili. May problema ka kung ano-ano na minsan ang iniisip natin, di ba? Nagkasakit ka kung ano-ano nang iniisip natin. No? Rest first in the faithfulness of our provider. Manangan ka muna. Pag may problema, anong kinakailangan po natin gawin? Manalangin. Mag-meditate ng salita ng Lord. Mag-devotion. Makipag-nig ka muna sa Diyos. And ang sabi ng Lord, I will supply all your needs. Remember, ang ginamit na word, all. Lahat, kapatid, lahat ng pangangailangan mo physically, pangangailangan mo mentally, spiritually, pangangailangan mo financially, pangangailangan mo materially, God can provide. He will supply. Because our God is faithful. No? So kung faithful ka, mas faithful ang Diyos. Mga kapatid, huwag nating sukatin ang atin pong Panginoong Diyos, yung kakayahan ng Diyos sa laki ng problema natin. Huwag. No? Tayo po parang nasa dagat at nasa gitna tayo ng dagat. At yung dagat na yun na napakaluwang, yun ang kakayahan ng Diyos sa buhay natin. And I want to end yung message ng Lord sa atin. Basahin po natin ito. Your problem may be big, but your God is bigger. Amen po? No? Your resources. Uy, lipad na. Your resources may be small. Malit ang sweldo mo, malit ang kinikita mo sa negosyo mo, basit tital-talunam, kakabsat. These riches is unlimited. Okay po? Your resources may be small, pero ang resources and riches ng Lord, unlimited po yan. Your situation may be uncertain, but His faithfulness is certain. Hindi mo sigurado ang bukas mo, pero kay Lord, sigurado na ang bukas natin. Amen po? No? God will supply. He never fails noon, He never fails ngayon, and He will never fail kahit sa mga susunod na panahon. Say it to yourself. Sabihin mo sa sarili mo. Sige po, tapikin natin yung heart natin. My God will supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Let's bow down and pray. Lord, salamat po sa umagang ito. We recognize You as our source of all our resources, Panginoon. And salamat po, You command us to be faithful in every season, to rest in Your faithfulness, and to rely on Your riches, O Lord. Lord, I pray every heart ngayong umaga po na ito. Bless every heart. Bless every mind, Panginoon. Natignan ka, bigger than any situation na dumarating sa buhay po namin. We can break through, worth the wait, and there is always blessing in obedience, Father God. And if we remain faithful, steadfast, and true to You, You are more than faithful and true to Your promises, O God. Help us, Lord, na maging ganito ang pananampalataya lagi namin sa Iyo. You will supply. In Jesus' name, Amen. Good morning po and God bless po sa ating lahat. Offertory.
2 Corinthians 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Closing song. Jehovah. Offertory muna tayo. Let's give our tithes and offering. This is giving back to God what God deserves. Itaas po natin yung atin pong mga offering sa Lord. Sige po. Kuhanin na natin yung ating mga prepare na tithes, pledges, and offering sa Lord. And let us pray. Lord, maraming salamat po sa resources na meron po kami. We recognize you as the source ng financial blessing, Panginoong Diyos, na meron po kami. And bilang recognition sa iyo, Panginoon, we offer to you what we owe you, Father God, sa umaga pong ito. Bless us as we give in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Let us sing yung song po, Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay nga na ikaw ay mabuti, Panginoon. At ang iyong kabutihan, napatunayan namin sa pamamagitan ng mga financial na pagpapala na patuloy po ninyong ipinagkakaloob sa amin. Ikaw ang kinikilala naming source, pinanggalingan ng mga pagpapalang ito, Panginoon. Wala na pong iba. Salamat po sa mga resources na patuloy niyo pong pinagpapala at ginagamit upang kami pagpalain, Panginoon. Inilalakip namin dito ang aming mga buhay, Panginoon. Ini-offer po namin sa iyong dambana. Tanggapin niyo po ang mga pagpapalang ito, ang aming mga handog, maging ang amin pong mga buhay. At lubos niyo pa kami nawa, according to your will, na pagpalain, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sige, bago po mag-close yung ating laptop, let us sing this song po, Jehovah Jireh. I don't know if you are familiar kayo sa song na to, pero aralin na rin natin siya. Okay? Habang inaawit po natin yung song na ito. Ayan, nandito pala yung charger. Okay po? Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs
Jehovah Jireh cares for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Ulitin po natin. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Tayo po tayo lahat. Once again. Jehovah Jireh. Pwede po ba natin i-clap yung ating mga kamay? Is sufficient for me, for me, for me. Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Say it and declare it. My God shall supply all my needs. Yes, Lord. According to His riches in glory, He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will make His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Let us pray. Lord, agyamang kami ti daytoy nga gundaway. Ta nakapagtipon-tipon kami tapno itag-ay dayawan tinasantuan nga nagan mo. Bigbigan mi apo nga sikat ti source ti amin iti biyag mi. At yung mga resources, Lord, na binibigay mo sa amin, ipinapaalala mo sa amin na ang mga ito ay limited if we will not recognize you as the source. So gapuna apo, bigbigan mi, itibiyag mi, iti daytoy nga aldaw, ken iti sumarsarunupay nga aldaw ken tawen, nga itad mo kada kami. Si bibigbig kami apo Dios, nga amin nga kasapulan mi, in karim nga itad mo apo. My God, as what Paul says, you will supply, you will provide all our needs, Panginoon. You provided before, you will provide now, and you will still provide, Father, sa mga susunod pa pong panahon ng amin pong mga buhay. Nagpakain ka ng 3,000, 5,000 with limited resources, Panginoong Diyos. Pero hindi ito naging mahirap po sa iyo. Pinarami mo ang isda at ang tinapay. Nakakaunti. Prinobide mo ang pangangailangan ni Elijah. Prinobide mo ang pangangailangan ni Abraham, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, prinoprovide niyo po yung lahat ng pangangailangan ng bawat isa po sa amin araw-araw. You never fail us, Lord. You never fail, Lord. Salamat po. Salamat. Kahit sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila po ng aming mga kakulangan, sa kabila ng mga pagkakataong hindi ka namin nire-recognize, hindi kami lubusang nagtitiwala sa iyo, hindi namin naibibigay yung best po namin sa iyo, Panginoon. Still, you are faithful. And you remain faithful, Panginoon. Dalangin po namin, we declare it in Jesus' mighty name, through the power of your Holy Spirit. Lord, make us faithful and true. Make us faithful and true, Panginoon. Mula sa maliit na resources hanggang sa malaking resources na binibigay at pinagkakatiwala niyo po sa amin. Yung aming strength, yung aming time, yung aming finances, yung aming abilities, yung aming skills and talents, yung wisdom na binigay niyo po sa amin, Lord. Help us to use it faithfully for your glory, O God. Lord, turuan mo din po kami na makontento sa panahong kami ay
nagugutom o nahihirapan, at kahit sa panahong kami po ay inyong lubos na pinagpapala. Katulad po ni Apostol Pablo. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagsama sa amin ngayong umaga. We recognize the presence of your Holy Spirit, Lord. Maraming salamat po. Dalangin ko po na sa paglabas ng bawat isa po sa amin, sa pag-uwi, sa tahanan ng bawat isa, Lord, be our Jehovah Jireh. Be our supplier. Be our provider ng lahat ng pangangailangan po namin, aming Diyos. Anoint us, Lord, upang yung witness namin, yung patotoo namin, ay magbunga sa iba. Anoint us, Lord, habang sinishare po namin ang iyong gospel, aming Panginoon. And keep us safe all throughout the week. Kasama po ng lahat ng mga mahal namin sa buhay. Keep them safe, Lord, kahit malayo po sila sa amin. And dalangin namin ang patuloy na success and victory over trials, over every schemes of the devil, Panginoong Diyos. Lord, patuloy po kami na magtagumpay, maging matatag, maging matibay, at patuloy na nagtitiwala at kumakapit at hindi bibitaw sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming mga pagsamo, panalangin at pasasalamat sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo, at sa patnubay at inspirasyon po ng iyong banal na Espiritu. Amen. Amen. Sige po, stretch po natin yung ating mga kamay. God is a God of blessing. And so I declare in the name of Jesus, our Lord and Savior, from Nazareth, to bless you more than you can imagine. Gawin ang breakthroughs sa buhay mo, sa family mo ng Panginoon. At iparanas sa iyo ng Lord, mula ngayon hanggang sa mga susunod na panahon, ang kanyang katapatan. Ang request lang niya, be faithful. God's blessing be upon you now and forever. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. He raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of His hand. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasalamat. Tayo po'y maupo muna sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po tayo. Let's give our reverence, thanksgiving, and praise to our great Lord and provider and supplier. Amen. Purihin po natin ang malakas sa papuring palakpak ng ating Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. See you on Thursday. Thursday po muna bago Sunday. Okay po, tayo po'y magbatian. Ay, wait lang po, wait. Sige po. Pwede po bang tayo? Sige, upo po muna. Opo. Except kay Dayan, tsaka kay Casey. Yan, tayo muna kayo, anak. Sige, we'll pray for you. Sige po, stretch natin yung ating mga kamay sa kanila. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Sister Nicole na ginamit nyo upang invite
si Sister Diane and Casey, Father God. Lord, maraming salamat sa buhay po nila. We believe it is no accident. Bakit sila nandito? Niloob mo, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng channel, si Nicole, Panginoon, upang maranasan kanila at marinig kanila how good and how faithful you are sa kanilang mga pangangailangan. We declare blessing sa buhay po nila. We declare good health, protection and provision, Panginoon. At patuloy, Lord God, na makasama po nawa namin sila sa mga susunod pa na gawain at pagsamba katulad po nito. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. God bless, God bless. Yan, tayo po tayo. Let's sing. I love you with the love of the Lord. Tayo po yung magbatian. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of... God bless everyone po! Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Yes. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. God bless everyone po. God bless everyone. Ay, council po. Balik po ang council. Mag-meet po tayo sandali. God bless po. Ate Faith, Ate Miss pa, happy birthday, Kagawad. Michelle, Hailey, sino pa yon? Kagawad Rohel po. Yan, yung mga, si Sir Julina, happy birthday. Ay, God bless, Uncle. Oh, hindi, sino? Hindi po. Hindi na pwedeng magsama. Sinong bang isasama nyo? Sino? Hindi po. Hindi. Hindi tayo magsasama na kasi kung magsasama tayo, magtatampo yung iba. Okay? Kaya hindi tayo magsasama. Yun lang mga binanggit ko kahapon ang pwedeng isama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to... Oh, ilabas na yung lechon dyan. Labas nyo na. Happy birthday, Miss Pa and Faith. Advance kay Ate Jolins, kay Hailey. God bless sa inyo. God bless, God bless. See you Sunday. Nicole, God bless. Sige po, sige. Council po, alina po muna kayo. Let's meet po. Council, council. Mabilisan lang po ito. Kahit hindi na tayo abutin ng ng 12. Oh, 11:25 na. Para kahit hindi na po mag-prepare siguro ng ng halina po, council. Halina kayo, council. Council po, na nasa labas. Oh, kahit merienda na lang. Council, lina po kayo. Lina kayo. Lester, kaya ba sa tricycle? Ilan lang naman nata sila? Baka kaya. Kasi kasama namin si Kagawad Dan muna. Council po na nasa labas. Pasok na po tayo.
Halina po. Halina po kayo. Upo na po para mabilis po tayo. Council. Sige po, upo na po kayo. Mga beloved council. Okay po. Sige. Asan na si Kuya Edward? Mhm. Sige. Sige po, tayo muna tayo. Pasok na po kayo. Let's pray na po. Sige, let's pray. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa natapos naming pagsamba sa pamamagitan po ng iyong pangunguna. Salamat sa kalakasan po naming lahat. We pray for guidance po sa mga umuwi na, Panginoon, na mga kapatiran po namin. Ganon din sa bawat isang naririto pa na magsisiuwi din po mamaya, especially the council, Panginoong Diyos. Pangunahan niyo po kami, Lord, sa amin pong maiksing pagpupulong ngayong umaga po na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, sige po. Chairman, ako na po ang sige po, kasi mabilisan lang naman po ito. Are we going to celebrate yung atin pong anniversary? Ang ibig ko pong sabihin, yes, mali pala yung question. We will celebrate po. Pero ang question pala ay maghahanda po ba tayo? Or just a